Hello guys, good day sa inyo. For today's vlog, I just wanna share something. Uy, English. Okay, ano nga ba yun? Ngayong mga panahon na to guys, ay gawaan ng grades at computation ng lahat ng nagawang task at mga activities ng lahat ng estudyante. Feeling ko naman sa lahat to, hindi lang sa place namin. So, ito kasi yung sitwasyon. Habang nag-check at nag-record ako ng examinations ng mga bata, may ilang mga bata na estudyante, hindi pala bata, estudyante na sobrang taas ng score na hindi mo akalain na makukuha nila. No offense, so hindi naman sa nagkakaroon ako ng doubt sa runong nila, pero syempre bilang teacher teacher ako nila, alam ko yung kapasidad nila, alam ko yung mga performance nila. Ito na nga, fast forward, magre-record ako, ang tataas ng score nila. So, I asked them, bakit ganon? Paano nyo nagawa to? Nang hindi ako galit maayos, naipag-usap ako sa kanila ng malumanay, maayos, parang kwentuhan style. Kinausap ko sila sa labas pribadong place. And yun na nga, pinaamin ko sila, hindi pala pinaamin kasi parang ang dating kaagad may kasalanan eh. So, bago muna yon, tinanong ko sila, paano nyo nagawang masagutan? Halos ma-perfect yung exam. Sabi ko, kayo mag-alala, hindi ako galit. Gusto ko lang maging honest tayo sa isa't isa. Gusto kong maging totoo kayo sa akin, okay? And syempre, yung iba, kabado na, kinakabahan. Kita mo sa mga itsura nila na natatakot sila, kinakabahan. Pero syempre, ipinapakita ko yung aura ko na cool lang tayo, cool lang ako, na hindi naman talaga ako galit. So, gusto ko lang talagang malaman yung totoo, bakit sila nakakuha ng ganong score. At eto na nga, isa sa kanila umamin na nag-cheat daw siya. Paano? Nakakita siya ng ibang sagot at ginaya niya to, at habang sila na yung nag-e-exam nung exam nila, syempre sinagutan niya based dun sa nakuha niyang sagot. So, ang ginawa ko sa kanya, nirolyo ko yung papel at pinukpo ko siya. Yung magaan lang naman, yung papel lang na isang piraso, pinukpo ko siya na parang, puk, ganun lang. Sabi ko, kita mo yan? Sabi ko, napakabigat ng violation na ginawa mo, sabi ko. Tinanong ko kung sa akin niya lang ba ginawa yun o mayroon pang ibang subjects. Sabi niya naman, sa akin lang daw kasi natsyempohan niya lang daw na nakita niya yung mga sagot tapos ginaya niya. O di sige, eto na nga. Sabi ko, naiintindihan kita kasi guys, alam niyo ba, working student tong gumawa nung cheating. So iniintindi ko siya, sabi ko sa kanya, bakit mo ginawa yan? Alam ko naman yung sitwasyon mo. Kaya kong mag-adjust para sa'yo. Hindi ikaw yung mag-a-adjust na tulad yan na maling-mali. Guys, yung tono ko doon kung paano ko sila kinakausap, lalo siya. Sabi ko, kung tutusin, pwede kang magkaroon ng record sa guidance. Pero dahil kilala nga kita, hindi ka naman masamang estudyante, okay ka namang estudyante, tayo lang muna mag-uusap. Hindi ako nagalit, hindi ako nagpakita ng galit. Ipinakita ko mali yung ginawa niya, pinakita ko by pointing na mali yung ginawa niya talaga sa maayos na pananalita. Sabi ko sa kanya, kung bumagsak ka doon, mababa ka doon, hayaan mo ako mag-adjust. So, fast forward na nga, nangingiyak-ngiyak siya, namumula at nahihiya. Pero nagpatuloy ako sa mga salita ko na nagpapakalma sa kanya, na magpapaalam palalo sa kanya na maling ginawa niya. With matching touching yun, hinahawakan ko siya sa balikat. Okay, so lalaki to guys. Ending, syempre, sobra siyang nagsusorry, sobra niyang naramdaman na mali yung ginawa niya, lalo na sa akin na halos kaibigan, tropa ang dating sa kanila kasi nga cool lang naman kami sa klase, cool lang ako makipag-usap sa mga bata. So nahihiya siya ngayon, sorry, with matching parang naiiyak, namumula. So tanggap niya, alam niyang mali yung ginawa niya at hindi na naman daw niya ito uulitin. Syempre naman, hindi na dapat. So ang ginawa ko na lang na punishment is binawasan ko syempre yung score nila. Tapos binigyan ko sila ng deal na dapat ipakita nilang best sila sa susunod na quarter sa maayos na pananalita at magandang tono. Therefore, and I conclude na bilang isang mas nakakatanda at bilang isang teacher, hindi talaga natin naman kailangan na lagi tayong galit, lagi tayong pasigaw, o di kaya halos isumpa natin sila sa ginagawa nilang mga pagkakamali. So habang tumatagal talaga ang buhay, habang tumatanda tayo, nare-realize talaga natin yung mga tamang actions sa buhay. Natututunan mo kung paano gawin yung mga bagay-bagay na kung saan merong kalalabasang maganda. Yun bang hindi mo kailangan magbigay ng sobrang emosyon, sobrang galit, sobrang energy dahil lang merong nagawang pagkakamali ang isang tao, estudyante, kaibigan, kapamilya, etc.
Natutunan ko na pwede mong idaan sa maayos na pakikipag-usap ang lahat. Mga salitang maaayos, pipili ng mga salitang maaayos na kung saan hindi na kailangan ng pasigaw o mabigat na salita, pero maiintindihan nila yung pinaka-point at tatatak sa kanila, maa-absorb nila yung mga aral at dapat nilang ginagawa. Nakakatuwa lang syempre kasi nahuli ko nga sila, tapos napagsabihan ko sila, pero ending nung pag-uusap na yon, nung ginawa ko sa kanila, mas parang tumaas yung respeto nila sa akin, naramdaman ko ha, at nagpakumbaba sila, inamin nila yung pagkakamali nila, at naramdaman kong cool sila. Cool yun bang hindi natakot, hindi gumawa ng malalim na emosyon. Naramdaman ko na naintindihan nila lahat ng sinabi ko, pero lahat kami cool, kalmado. And yun na nga, disclaimer din, hindi naman lahat ng estudyante ay pare-pareho ng attitude, behavior at pag-uugali. Meron pa rin mga estudyante talaga na talagang matigas, matibay ang pagiging pasaway. At meron din mga estudyante talaga na maaayos, hindi naman ganun kapasaway, pero nakakagawa ng mga pagkakamali. Siyempre, depende to sa level at age din naman ng bata. Yun na nga, sa buhay natin, dapat natututunan natin kung paano i-approach yung mga ganong klaseng sitwasyon, mga ganong klaseng pag-uugali at mga actions, lalo na nung mga mas nakakabata sa atin. Hindi naman ako ganong katandaan pa, pero syempre, mas marami na akong experience kaysa sa mga estudyanteng to. Kaya nga sabi ko kanina, habang tumatanda tayo, nare-realize ko yung mga bagay na dapat kong approach at dapat kong gawing action sa lahat ng sitwasyon, lalo dito sa aking trabaho. Kanina pinag-iisipan ko, parang gusto kong i-vlog tong pangyayaring to. Parang gusto kong mag-share. Gusto kong i-share na pwedeng matutunan ang maayos na pakikipag-usap o magkaroon ng maayos na pananalita, pero ganun pa rin yung outcome na gusto mong mangyari. Matututo sila, makukonsensya sila, maiintindihan nila na meron silang maling nagawa, pero hindi ka masyadong nagbigay ng emosyon o hindi sila masyadong nasaktan ba o hindi rin sila nagbigay ng emosyon. Kundi, ang pinaka-point lang is nagkaroon sila ng aral. Yun po, kaya nga po, lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko na piliin lang natin maging masaya, piliin lang natin maging positive. Tama po, nagagawa po nating pumili. Kaya po nating pumili. Lahat tayo may problema, lahat tayo may nararamdamang emosyon sa mga sarili natin, sa iba't ibang area ng buhay natin. Pero kaya nating piliin pa rin maging masaya, maging mabuti, at matutunan kung papaanong approach o magkaroon ng magandang approach sa mga nasasakupan natin sa paligid natin. So, yan na nga po. Sana po talagang nakapag-share ako sa araw na to, sa vlog kong to. Diyan po nagtatapos ang aking sharing. And huwag niyo pong kalimutan na sana mag-follow kayo sa akin. I-follow niyo po ako sa Facebook ko. And follow niyo rin po ako. Subscribe niyo po ako sa YouTube account ko, YouTube channel ko. Thank you so much po sa panonood nito. And share niyo na rin po ang good vibes, guys. Always. Thank you so much. Goodbye.